Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon at ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang matina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo ay para ring kinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Siya ay palagi sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating pinagdiriwang na kapistahan ay sinauna pa, mga 4th century pa ay pinagdiriwang na po itong kapistahan ito. Narinig natin sa unang talata ng Ebanghelyo, dumating ang araw ng paglilinis sa kanila. Kanino? Kay Maria at sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat ayon sa kautusan ni Moises, ang isang babaeng nagsilang ay may karumihan dahil nga sa dugo na dumadaloy sa kanya sa panganganak. At kailangan nilang pumunta sa Jerusalem, sa templo, 40 araw pagkatapos ng panganganak upang magsagawa, mag-alay, upang sila ay itakdang malinis. Kaya isang tawag dito ay purification sa Ingles, no? Paglilinis, o kung sa Kastila ay purifikasyon. Kaya ito rin yung mga pangalan ng mga babae, no? Purifikasyon. Meron ba dito pangalan purifikasyon? Si Puri, wala dito, wala. Okay. Presentasyon, wala rin. Wala. Candelaria, wala rin, no? So hindi na uso yung mga pangalang purifikasyon, presentasyon, Candelaria. Ito po yung pinagdiriwang natin ngayon, no? At
Sinabi ni Simeon na ito'y si Jesus ang liwanag na tatanglaw sa bayang Israel. Isa sa mga kaugalian natin mga Katoliko na ngayon ay unti-unti nang nawawala ay yung kapag ang isang nanay ay nakapanganak na, pag nakakalakad na siya, usually, normally, dala yung kanyang sanggol, sama ng tatay, pumupunta sila sa simbahan at humihingi ng basbas. Hindi dahil marumi si nanay na nanganak, wala na, yun ay sa lumang tipan. No? Sa bagong tipan ay wala na po yun. Kaya halimbawa, meron ba ditong manganganak ng February? Wala. March. Kung sino man ang manganganak ng February o March, whatever, pagkapanganak po ninyo at nakakalakad na kayo, pumunta po kayo ng simbahan. Humingi po kayo ng basbas. Kahit hindi pa nabibinyagan ng bata. Kasi ang kaugalian natin mga Pilipino, kaya nagpapabasbas ang pinababasbasan yung bata, dahil mamamasyal na. Ipapasyal na. Bago ipasyal, humihingi ng basbas. No? Papabindisyon. O pag itatravel ng pabalik sa Pilipinas, humihingi ng basbas. Hindi po. Isagawa po ninyo sapagkat napakaganda ng kaugalian. At kung matatandaan ninyo sa mga pagbibinyag na inyong nasaksihan, kung ay ninom o inyong mga anak, binibigay ng simbahan sa tatay ang isang kandila, no? Na siyang sumasagisag sa pananampalataya na ipinagkaloob sa bata. Kaya sa araw na ito ng Kandilarya ay pinaalala sa atin ng simbahan ang ating pananampalataya na dapat ay laging nagniningas, nagliliwanag, nagbibigay liwanag sa ating buhay, sa ating dinaraanan, sa ating tinatahak na landas sa buhay. Sapagkat ang pananampalatayang ito, mga kapatid, ay hindi lamang yung kaalaman natin. Maraming alam tungkol sa ating relihiyon. Pero hindi po yun, ibig sabihin na meron ka ng kaalaman, mananampalataya ka na. Isa lang yung requirement para sa isang Katolikong Pilipino, yung meron kang kaalaman tungkol sa iyong pananampalataya. Pero ang isa pang bahagi ng pananampalataya, yung pagsasabuhay nito. Sapagkat ang pananampalataya ay tugon ng tao sa paanyaya ng Diyos. Ang paanyaya ng Diyos ay, mahal kita. Anong sagot mo? Mahal mo ba ako? Opo. Oh, very good. So, yun ang ibig sabihin ng pag sumagot tayo ng mahal ko kayo, Panginoon, yun ang pananampalataya. At yung ating pagtugon din at pagtupad sa kanyang kalooban, yun din ay sagisag ng ating pananampalataya. Kaya sa misang ito, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ito ngayon, ay nais kong bigyan ng diin yung tanungin ng ating sarili tungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat paglabas natin ng bakurang ito, ay haharap muli tayo sa mundo. Mundo ng trabaho, sa mundong ating ginagalawan sa pamilya, sa ating pakikipagrelasyon sa bawat isa. At ang mundo ay maraming mga, sabi nga sa Ingles, mga values na ibinibigay sa atin. Mga values na salungat sa itinuturo sa ating sinasampalatayanan. Sa bawat hamon ng mundo sa atin, na kanilang value binibigay sa atin, ang katanungan ay paano sumasagot yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya sapat para tugunan yung mga hamon ng mundo. Halimbawa, isang pamilya na nandito sa Abu Dhabi, 4 na yung anak. At si Mrs. ay nagdadalang tao, 5. Manggaling sa ospital, nagpatingin. Pag-uwi ng bahay, ay sweetheart, may problema tayo. Bakit? Buntis ako . So yung kanyang dinadalang baby ay problema.
Ang mundo, sasabihin, tama na yung 4. Panlima, hindi mo na kaya kasi ang kinikita mo lang ay 100 dirhams a week. Kulang yan. Hindi, exaggeration lang yun, ano? Kulang yan. So, ang solusyon dyan, ano? Laglag. DNC. Sino ba mga nurse dito? Ikaw, nurse ka? Ano ba yung DNC? Dukot and kalikot? Ano yun? Raspa. Niraraspa, oh. Yun ang sagot ng mundo. O si nanay, medyo tagilid na. Ang tagal ng 1 taon nang sinusustentuhan mo mula Abu Dhabi. Nagpapadala ka ng pera para sa kanyang gamot. Wala naman lunas. Nahihirapan pa. Sabi ng doktor, euthanasia. Sino yun? Anastasia? Hindi, euthanasia. Yung salitang Griego ng ibig sabihin, mercy killing. Huwag mo nang pahirapan ng nanay mo, patayin mo na. Yun ang sagot ng mundo. Huwag mo nang pahirapan ng pamilya mo. Si nanay nahihirapan na. Ang pamilya mo nahihirapan sa buhay. Kayod ng kayod. Sabi mo, Dok, saksakan mo na lang para ipipikat ni nanay ang kanyang mata. Yun ang sagot ng mundo sa kahirapan. At marami pang mga hamon ng daigdig na binibigay sa atin bilang mananampalataya. Kaya dito po sa pagdiriwang na natin ng kandilarya, na mamaya bas-bas na natin yung mga kandila nyo, naway ito'y magpaalaala sa atin na yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos sa ating binyag ay meron tayong katungkulang palaguin, palalimin, at pagtibayin. Pagkatapos ng homily ko, tayo po'y tatayo, idadasalin natin ng ako'y sumasampalataya sa Diyos. At muli, hihilingin natin sa Kanya, sapagkat kailangan natin iyon, na Panginoon, palakasin po ninyo o dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa inyo.